Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Tenkusei Sayonara Anata. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang 16 na taong gulang na si Kazuo kasama ang kanyang ina kung saan papunta sila sa bayan ng Nagano. Ito ay dahil kakahiwalay lang ng kanyang mga magulang. Malalaman natin na si Kazuo pala ay tumira na rin dito noong siya ay nasa kindergarten pa lamang kaya magaan ang loob niya dito. Sa kanyang unang araw sa paaralan, ipinakilala siya sa klase. Samantala, biglang tumayo ang isang babae, na nagngangalang Kazumi na naging matalik na kaibigan ni Kazuo noong sila ay bata pa. Ibinunyag pa niya na naiihan niya ang kanyang kama at dahil doon ay kinailangan niyang magsuot ng kanyang underwear dati. Naalala ni Kazuo ang pangyayari ngunit nagkunwari siyang nakalimutan niya na ito. Pagkatapos ng klase, pinuntahan niya si Kazumi. Hiniling sa kanya na itigil na ang pagkukwento sa lahat ng mga nakakahiyang kwento ng nakaraan. Ang boyfriend ni Kazumi na si Hiroshi ay inawat sila, pero ang totoo ay nagseselos siya sa kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos ng klase, sinundan ni Kazumi si Kazuo sa likod, ipinaalala niya sa kanya ang paborito niyang pansit na dala niya noon galing sa tindahan ng kanyang nanay. Nang sinabi niyang hindi na niya matandaan ay sinama niya ito sa kanilang bahay. Ang kanyang pamilya ay natuwa nang makita siya pagkatapos ng mahabang panahon ngunit hindi komportable si Kazuo dahil halos hindi niya naaalala ang mga ito. Habang nagluluto ng noodles ang ina ni Kazumi, hiniling sa kanya na ipakita kay Kazuo ang Shabishire Spring. Ang tubig na ginagamit sa paggawa ng pansit ay nagmula sa bukal na siyang sikretong sangkap nila. Ang dalawa ay naglakad ng ilang minuto bago makarating sa lugar, dahil kinailangan pa nilang tahakin ang iba't ibang mga daan papunta roon. Kumuha si Kazumi ng panalok ng tubig upang matikman ito ni Kazuo. Makikitang nakatayo sila sa magkabilang gilid ng spring nang sinubukan nilang sumalok ng tubig na naging sanhi ng kanilang pagkahulog dito. Pag-ahon nila ay himalang nagkapalit ang kanilang katawan sa isa't isa. Hindi namalayan ni Kazuo ang pangyayari at umuwi siya nang walang sinasabi. Hinubad niya ang basang damit at ang una niyang napansin ay nakaskirt siya. Nalilito siya at tumingin siya sa salamin at nakita ang anyo ni Kazumi sa halip na ang sarili niya. Hindi nagtagal nang ma-realize niya na nagkapalit sila ng katawan ni Kazumi. Tumakbo siya palabas para sabihin sa kanyang ina, ngunit dahil hindi siya kilala nito ay inakala niyang siya ay isang bayarang babae na inaakit ang kanyang anak tapos ay pinasuot siya ng jacket bago siya pinaalis. Pagkatapos ay nagmadaling pumunta si Kazuo sa bahay ni Kazumi at hinanap ito, at inabutan niya ito na umiiyak. Ang kanyang pamilya ay nalilito rin gaya nila, hinala nila na nagkaumpugan ang kanilang mga ulo habang papunta sa spring kaya sila nabaliw. Bukod dito, dahil walang pang ibabang suot na damit si Kazumi, inakala nilang may ginawa si Kazuo sa kanilang anak. Ngunit bago pa man sila magalit ng husto ay tumakas na si Kazuo kasama si Kazumi sakay ng kanyang bisikleta. Habang magkaangkas sila ay naramdaman naman na mahigpit ang pagkakahawak ni Kazuo sa kanyang dibdib. Ngunit sinabi nito na wala itong interes sa kanya. Dinala niya ito sa kanyang tahanan, hiniling sa kanya na kumilos bilang isang lalaki hanggat maaari. Nagpasya sila na manatili muna sa kanilang mga tahanan hanggang sa makahanap sila ng paraan upang makabalik sa kani-kanilang katawan. Sa simula ay nanibago si Kazuo lalo na sa mga tungkulin na nakaatang sa kanya bilang isang babae, tulad na lamang ng pag-aahin ng pagkain sa kanyang pamilya. Bukod dito, nalaman niyang kailangan niyang kumain ng mabilis dahil kung hindi, ay mauubusan siya ng pagkain. Samantala, maayos naman ang kalagayan ni Kazumi sa bahay ni Kazuo. Nagluluto siya para sa kanyang ina na ikinagulat naman nito. Ang ina niya ay nagbiro tungkol sa bastos na batang babaeng tulad ni Kazumi dahil sa pagpasok sa kanilang tahanan, wala siyang kamalay-malay na ang babaeng sinasabi niya ay ang kanyang kaharap sa mga sandaling iyon. Hindi alam ni Kazumi ang tungkol sa diborsyo ng mga magulang ni Kazuo kaya nagtanong siya kung kailan uuwi ang tatay niya. Ipinagpalagay na lamang ng ina ni Kazuo, na ito ay isang biro lamang. Natuklasan din niya na nakipaghiwalay na si Kazuo sa kanyang long-term girlfriend na si Akemi. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawagan ni Kazuo si Kazumi. Hiniling sa kanya na ingatan ang strap ng kanyang telepono, dahil regalo yun ng kanyang ama at malapit sa kanyang puso, si Kazumi. Sa kabilang banda, nagkakaroon ng sariling problema. Nabigla siya na nagbago ang ari nito nang sinubukan niyang mag-shower.
inutusan siya ni Kazuo na ihinto ang pagtingin sa kanyang katawan at tinapos ang tawag. Kinaumagahan, nagising si Kazuo sa kwarto ni Kazumi at iniisip ang nangyari. Pagkatapos, tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin at sa kanyang pagkabalisa ay hindi na ito nakatulog pa. Samantala, pumasok si Kazumi sa bintana at dala niya ang uniforme ni Kazuo na naiwan niya kahapon. Tinuruan niya rin ito kung paano magsuot ng bra, ngunit sa mga sandaling iyon ay nahuli sila ng kanyang ina. Pinag-isipan sila ng masama at tinawag ang buong pamilya. Habang sinisigawan nila ang kanilang anak na babae, sina Kazuo at Kazumi ay tumakas at pumasok sa paaralan. Nangako silang gagawin ang kanilang makakaya para sa isa't isa. Sa klase ng music, hiniling ng guro na tumugtog ng piano si Kazumi dahil si Kazuo ay kilala bilang isang mahusay na pianista sa kanyang dating paaralan. Nang siya ay nasa harap na, siya ay nagpanik at tumakbo papuntang rooftop. Sinundan siya ni Kazuo sa likod habang sinusundan ng guro. Nagkita sila sa bubong kung saan nagtanong ang guro tungkol sa kung ano ang nangyayari. Natarante muli si Kazumi at hindi sinasadyang bumagsak ang guro. Hinanap naman ni Hiroshi si Kazuo at nakitang magkasama si Kazumi at naghinala na may nangyayari sa pagitan nila. Pagkatapos ng klase, umupo ang dalawa sa tabi ng ilog at pinag-usapan ang kanilang sitwasyon. Hinawakan ni Kazumi ang katawan ni Kazuo, dahil namimiss na nito ang dating siya. Ngunit isang lalaki ang nakakita sa kanila, at iniisip na mukhang iba ang kanilang ginagawa. Sinubukan niyang samahan sila sa kasiyahan at hinawakan ang kamay ni Kazuo, para ipagtanggol ang sarili. Sinipa siya ni Kazuo at tumakbo palayo kasama si Kazumi. Sa sumunod na eksena, sina Kazuo, Kazumi, at kanilang mga ina ay tinawag sa tahanan ng isang matandang ginoo. Siya ang ama ng lalaking binugbog nila kanina. Gusto niyang magsampa ng kaso laban kay Kazumi, ngunit nalaman nito na gusto pala ng anak niya na kidnapin ang babae. Pagkatapos, magkasama sina Kazuo at Kazumi nang makatanggap ng text si Kazuo mula kay Hiroshi. Nagseselos siya sa magandang relasyon nila at handa na siyang makipaghiwalay kung iyon ang gusto ni Kazumi. Sumagot si Kazumi na mahal niya ito at humihiling sa kanya na bigyan siya ng space. Sa bahay, napansin ng ina ni Kazumi na ang kanyang anak na babae ay kumikilos ng kakaiba araw-araw. Siya ay humihiga at nagsasalita na parang lalaki, at nakalimutan na paano magluto. Kaya naman, tinawag ang nakatatandang kapatid ni Kazumi mula sa Tokyo para alagaan siya. Naging mas sensitibo si Kazuo dahil malapit na ang kanyang regla. Bukod dito, pareho pinagbawalan sina Kazuo at Kazumi na magkita sa labas ng paaralan pagkatapos ng nangyari noong isang araw. Nagpanik siya dahil wala siyang ideya kung ano ang dapat gawin kapag may regla siya, at nakakaramdam siya ng panghihina. Kinabukasan, may trip ang klase nila sa isang hot spring. Sa buong biyahe sa bus, patuloy ang pagsuka ni Kazuo. Nag-aalala ang lahat. Pagkatapos, habang nagpapalit ng swimsuit, nagsimulang dumuugo ang kanyang ilong. Kasabay nito, nakita ni Kazumi si Hiroshi. Tinanong niya siya kung siya si Kazumi. Lumalabas na pinagmamasdan niya ang mga ito noon pa man at nagkaroon siya ng conclusion. Humingi ng paumanhin si Kazumi sa hindi pagsabi sa kanya ng mas maaga. Sinabi ni Hiroshi na mahal niya pa rin ito kahit iba ang kanyang pisikal na anyo. Gayunpaman, hindi na tulad ng dati ang nararamdaman ni Kazumi para sa kanya. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat. Sa unang araw pagkatapos ng biyahe, hindi pumasok si Kazuo sa paaralan. Nag-aalala si Kazumi ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang ina na makita si Kazuo. Kaya naman, bumisita si Hiroshi para siguraduhing ayos lang siya. Lumalabas na si Kazuo ay nagkaroon ng matinding pananakit ng katawan at nagsusuka simula umaga. Pumunta siya sa doktor kinabukasan at nalaman nila na siya ay may isang sakit na walang lunas at mayroon na lamang siyang 2 buwan para mabuhay. Nagulat at naghihinagpis ang mga magulang ni Kazumi. Nangako ang doktor na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matiyak na ang mga huling araw ni Kazuo ay hindi mahihirapan, ngunit hindi na niya matutulungan ang pamilya maliban doon. Nalaman ito ni Hiroshi at pumunta siya para sabihin kay Kazumi. Nagulat din siya gaya ng lahat dahil kung mamamatay si Kazuo ay maraming maaapektuhan. Nag-aalala siya para sa kanya at para sa kanyang sarili dahil ang kanyang katawan ay maaaring mawala na.
Nang bibisita si Kazumi sa hospital ay pinigilan siya ng ina nito. Sinisisi siya ng kanyang ina sa kalagayan ni Kazuo dahil nagkaroon siya ng kakaibang pagkilos simula nang dumating siya. Kinumbinsi siya ng doktor na hindi nila dapat ipagdamot sa kanilang anak ang pakikipagkita sa kanyang kaibigan. Nagkita sina Kazumi at Kazuo at naramdaman niyang responsable siya sa kanyang sakit, dahil ang kanyang katawan ay may sakit, at mamamatay siya dahil sa kanya. Tiniyak sa kanya ni Kazuo na kahit magkaganoon ay ikalulugod niyang mamatay sa lugar niya. Nang umuwi si Kazumi sa araw na iyon, kinumbinsi niya ang nanay ni Kazuo na bisitahin siya, pumayag siya at nagpaalala sa kanya tungkol kay Akemi. Si Akemi ay dating kasintahan ni Kazuo at bibisita siya sa loob ng ilang araw. Si Kazumi ay nag-email kay Akemi noong gabi at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa sitwasyon. Sa sumunod na eksena, sina Kazumi at Hiroshi ay sinalubong si Akemi. Ilang taon na niyang kilala si Kazuo at masasabi niyang hindi siya si Kazuo. Nang maglaon, siya at ang ina ni Kazuo ay bumisita dito, isang emosyonal na pag-uusap ang nangyari, at pakiramdam ng ina niya ay tunay niya itong anak. Makalipas ang ilang araw, sina Akemi, Hiroshi, Kazuo, kasama si Kazumi nang sabihin ni Kazuo na gusto niyang pumunta sa isang lugar na malayo. Alam nilang hindi siya papayagan ng mga magulang nito kaya nagpasya silang lumabas sa gabi. Gumana ang plano at umabot sila sa bundok pagsapit ng umaga. Alam ni na Akemi at Hiroshi na gusto nilang maglaan ng oras para sa isa't isa kaya pinagbigyan sila ng dalawa. Pagkatapos nito, ang dalawa ay nakakita ng isang grupo ng mga performer. Sumali sila sa grupo at nagpasya na manatili doon magdamag. Nahihirapan si Kazumi na makatulog kaya niyakap niya si Kazuo at nagtanong kung maaari silang magkaroon ng relasyon na higit pa sa kaibigan. Sinabi ni Kazuo na gusto niyang makipagtalik sa kanya ngunit bilang isang lalaki, naintindihan nito ni Kazumi at sa halip ay niyakap siya. Hinubad din niya ang kanyang pangitaas at nagpaalam sa kanyang katawan sa huling pagkakataon. Kinaumagahan, narinig ni Kazumi ang dalawang lalaki na nag-uusap tungkol sa kanya at kay Kazuo. Sila ay nagpaplanong gumawa ng isang bagay para mapaalis ang dalawa. Sa halip na maging pabigat sa kanila, umalis sila ni Kazuo. Ilang sandali pa, gusto nang umuwi ni Kazumi pero si Kazuo ay binanggit ang huling lugar na gusto niyang puntahan. Pagkatapos, pumunta sila sa Sabishire Spring kung saan nagsimula ang lahat. Hindi tulad noong huling pagkakataon, hindi sila pumasok na magkahiwalay. Tumayo sila sa magkabilang sulok ng spring at uminom gamit ang pansalok. Bigla silang nadulas at nahulog sa tubig sa pangalawang pagkakataon. Pag-ahon nila sa tubig ay napansin nila na bumalik na sila sa kani-kanilang sariling katawan. Si Kazumi ay masaya dahil hindi na kailangang mamatay ni Kazuo sa kanyang katawan ngunit si Kazuo naman ay walang magawa kundi makaramdam ng lungkot, dahil kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay nang wala si Kazumi. Matagal nilang niyakap ang isa't isa bago sinabi ni Kazumi na masaya siyang mamamatay para sa kanya. Pagkatapos, pumunta sila sa isang bangin at sabay na pinanood ang paglubog ng araw. Paglipas ng ilang buwan, wala na si Kazumi at ang mundo ay umusad nang wala siya. Madalas na pumupunta si Kazuo sa kanyang tahanan upang makita ang kanyang pamilya. Dahil sa lahat ng oras na kasama niya sila, pakiramdam niya ay bahagi siya ng pamilya. Isang hapon, dumating siya at nakita ang lolo ni Kazumi na gumagawa ng pansit. Nag-alok siya ng tulong ngunit hindi tulad ng tradisyonal na paraan ng pagmamasa, tinatapakan niya ito. Ito ay nagpapaalala sa pamilya ni Kazumi sa nakaraan at hindi nila maiwasang mapaluha. Magpapalem na si Kazuo dahil lilipat siya sa ibang lungsod para sa kolehiyo at sina Akemi at Hiroshi ngayon ay nakikipag-date sa isa't isa. Bago umalis sa lungsod, binisita ni Kazuo ang puntod para magpaalam. Ang hindi niya alam ay pinagmamasdan siya ng espiritu ni Kazumi na may ngiti sa kanyang mukha. Masaya na siya at nag-move on sa kanyang buhay. Sa kanyang paglabas, nadaanan ni Kazuo si Hiroshi na dumating din para magbigay galang. Nagtatapos ang kwento sa isang mensaheng nagsasabing, ang buhay ng isang tao ay limitado ngunit ang kwento nito ay tumatagal magpakailanman. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.